Sige. Magbasa ka na lang. Ilan ang ano ba dyan? Ilang ano bang... Hindi, paatras yan eh. So, simula siya sa... Ano Okay. ba tinitira? Paatras yan, Ito ba? Ito ba? Ito ba? Oh, yun. Sa lahat, Ito yung natitirang oras. purihin natin ang Diyos na buhay at ang ating Panginoong Yesu Cristo. Glory to God kapag sa po ito, itong revelation na kita ko ay maaaring bago ito sa inyo. Sana saliksikin niyo yung aking saliksik bago niyo ako Hatulan. hatulan. Amen. Walang kinikilingan. Hallelujah. So, mula ito muna ito. Sabi ng protektahan. Pamurak. Serbisyong totoo lang. Pamurak. Brother. Okay, ang ating dating pananaw, noong unang pananaw natin, ay mayroong tatlong kategori ng first stage resurrection, second and third and fifth. Ang third, ang una natin, ito yung standing natin. Mayroon first resurrection, then second resurrection, and third resurrection. So yun ang pananaw natin. Dahil ang naging patya nating Father, from the Old Testament, yung Old Testament na resurrect sila dito. So sa akin, ipakita ko yung dimension. Yun, dimension. Ang dimension ng location, ang dimension ng location, is and seven. Tingnan ko muna na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Ito? Sa ilan ba yun? 1, 2, 3, 4. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Buhay pa yan sa bagay yan. Oh, buhay yan. Buhay pa yan. Buhay. Pero pag street na, Ay, patay na yun. Patay na. ay, sa puso. Sa puso yun. Ano yan? Parang... Isipin na lang natin, itong mga ito yung, for example, ito yung para seven, Pero yung dimension. dimension, and 6 dimension, fifth dimension, Lipat sa para makuha lang. okay, so na yun guys.
It is paradise. Igalaw ka, guys, wala. Kung nakikita. Paradise. Sila lumapit ka pa. Umupo ka pa dyan, umupo ka pa. And this is Nakahawak lang. soul. Under the altar. Souls under the altar. Galaw-galaw mo na lang natin. Gilid-gilid. Dito ka sa gilid. Sige. Sige na, okay na. And this is earth. And this is belong to and this is K. Six. Souls of prison, and this is lake of fire. So, tingnan nyo yung location and dimension. Isipin na natin may mga bahagi siya. Yung lugar. This is itong 6. This is 6. That's dimension. It is paradise. This is 8 dimension. With this, ito na yung kalagyan ng Source under the altar. yung source, yung parang what we call of this. Yung 8th dimension, nasa ilalim ko ng lupa. At 6th dimension, yung paradise, it falls under the altar. Isa siyang location, isa siyang dimension, pero hati. Pero yung 5th dimension, nandoon yung soul under the soul of prison. At yung mga kaluluwa doon, na nandoon is waiting for judgment. Iba rin ang location ng lake of fire. Okay. May gusto akong ipakita, no? Kasi mabilis lang. Na kapag ang tao namatay, ang akala natin, ang namatay ay nandito ang namatay ay dito sa source of prison or dito sa source under the altar. Yun ang ating pananaw. Pero ang patay na sinasabi ko, yung nandito sa lupa. Yung patay. So, if you read in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sabi niya dito, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, yung mga namamatay, siyang mabubuhay, una, ang akala natin, yung pinakita ko dati, na ang pagkabuhay ng mga patay,
after sa dulo ng after tribulation. So, hindi sa akin, yung nakita, hindi doon. Hindi ba yung first verse is second phase, resurrection? Hindi. Kasi kung titignan natin ang Biblia, yung shout na sinasabi, that is the written word, that is Bible message. And the trumpet of God, na sinasabi dito, the trump, with the voice of the archangel, ito yung may mensahe na Diyos, which is the seven angel messengers to the earth, that is the representative archangel, and that the trump of God, that is the manifestation of God, that resurrection from the dead. Yung resurrection from the dead, ito yung pangako ni Kristo. So, now, kanina, nabanggit yung first born and resurrection. Yung first born, first day is the resurrection from the dead. Eh yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 42. Yung body changing. Kung paano yung nandito siya ang katawan niya, third, yung body niya. Pag siya ay namatay, diretso ang kanyang kalalagyan sa paraiso. Pero pag namatay siya, na may galit at puot sa kanyang puso, diretso siya sa stone under the altar. Now, okay. So, pinakita ko rin bali si Jesus sa 1 Corinthians chapter 15. So, basahin natin ang mabilis ha. Mabilis yung magbasa ko. So, 1 Corinthians chapter 15, verse 42, sabi niya, gayon din naman ang pagkabuhay namang muli ng mga patay, itinatanim ng may kasiraan, binubuhay ng manguli na walang kasiraan. That is 1 Corinthians chapter 15, verse 42. And then 44. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na manguli ng katawan ukol sa espiritu, kung may katawang ukol sa lupa at may katawang ukol sa espiritu naman. That is first birth resurrection from the dead. Now, okay. So yan. Bakit sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 15? Ephesians chapter 4 verse 15. Hindi ka magsasalita ng katotohanan ng pag-ibig. Ay, hindi. 5:15. 5:14. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbango ka sa gitna ng mga patay at hindi wala kang mali. Ito ba yung patay nito? Talagang patay? Di ba hindi buhay talaga ito? Pero pagamat siya ay buhay, siya ay patay. Linawagan na, di ba? Okay. Pero bakit sinabi ni Kristo ulit sa Mateo 8:22? Mateo 8:22. Dapat sinabi sa kaniya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanyang Sariling mga patay. Ibig sabihin, yung patay na, yung mga nanlilibing doon sa patay, at yung patay na nililibing, kapwa sila patay, bagaman sila buhay.
Di ba? So, pinakikita na ang tunay na i-resurrect yung patay na hindi nandoon sa soul, operator, at soul under the altar. Another statement. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Chapter 5, verse 6. Dapat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Patay pa rin. Ang pinapakita. So, patay pa rin ang pinakikita, di ba? Gustong ipakita ng Diyos. Hindi yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na i-resurrect noon sa after tribulation. Gusto ni Kristo na ma-resurrect after death. Nung sinabi niya sa Hebrew chapter 9 verse 27, minsan ang isang tao mamatay, pagkatapos mamatay, the next is judgment. At yung judgment na yan is either the soul under the altar is either wala nang hatol ng paraiso eh. Going to the paradise. Now, kasi may pangako si Kristo, sabi ni Kristo, so, sa John chapter 6 verse 40, ito yung pangako niya eh. 6 verse 40. Oh. Sabi niya, Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at sa akin siyang ibabangon ng huling araw. what is the last day? Akin siyang ibabangon. After death. The last day is after death, na pag namatay ang isang tao, there is reward and there is the judgment. Okay. Now, so pinakikita ko na mabilisan sa inyo. 5:22 ba sa 5:22? Nandiyan. 20, 21, 22. Sapagkat kung paano binabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din namang binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Sapagkat ang ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Gusto kong ipakita dito sa verse na ito, yung mga sinasabi ko. Ang tunay na bubuhayin, yung mga nasa labas. Hindi yung nandoon na sa grave, nandoon na sa ay bubuhayin. So, yun ang kailangan makita natin. This is the day of the time to resurrect. Kung paano si Kristo ay binabangon niya yung mga patay, mula sa binubuhay niya mga patay, spiritually, that is the day today. And the day of Jesus Christ also. Now, ito yung didinan ko, na mas maganda. John chapter 5, verse 25, 26. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Oh. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Okay, dyan na muna. Dito po sa 25. Very, very, I say to you, the hour is coming and now is. Ngayon na ang pagbuhay ng mga patay. Yung panahon ni Kristo, gusto ipakita ni Kristo, ngayon na ang panahon ng pagbuhay. Once na marinig niya ang salita ng Diyos,
And this is the thing, sabi niya, very verily I say to you, the hour is coming and now is na, when the dead shall hear the voice of the Son of God. Sino the Son of God? Kapag nakarinig ka ng tinig ng salita ng Diyos, and ever recast unto your one as the Son of God. Diba, sabi kanina, bagamat ikaw buhay, patay ka. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, kailan magaganap? Mabubuhay, magigising ka. That's preparatory. Now, sabi niya, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall alive. Okay, verse 7. And have given him authority to execute judgment, also because he is the Son of Man. Okay. 29. At magkikilabas ang mga nagsigaw. 28 mo na, 28. Huwag ninyong ibang ilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangakalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Ito ngayon yung bibingan. Ito kasi bibingan ito eh. Ito bibingan ito yung katawan natin. Tapos 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na manguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na manguli sa paghatol. Okay. Kapag namatay ang isang tao, going into the paradise. Pag namatay naman ang isang tao, going to the souls and prisons. Diba? Pero, yung bagaman siya ay nasa souls of prison, nakatuna ba siya sa judgment? Maghihintay pa siya. Pero, it is reserved into the judgment time. So yung taong namamatay, nandito pa rin sa fifth dimension, which is the soul of prison. Pero yung isang tao, pag namatay, na may tighati siya sa kanyang kalooban, nasa soul under the sun. Hindi, ito lang. Ito pa lang natin itinapos, isang verse pa lang. Okay. Now, pinakikita ko dito na kapag ang tao namatay, mayroon siyang destination. Then, mayroon siyang dimension location na pinanalagyan. Now, ito lang kunting ano lang, no? Mabilis lang, kasi kaya hindi nyo eh. 25 minutes ka na. Dito sa Revelation, yung soul under the altar, pag-take pa, no? Revelation 20, verse 4. At nakakita ko ng mga luglugan at may mga nagtitiluglok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinagpuso. Oh, nasaan sila yun, mga kaluluwa? Dahil sa patutunan. Yan sinasabi sa Revelation chapter 6, verse 9. Dapat kanina Diba? pa napakita. So, tingnan natin yung view. Okay. So, nandoon sila sa soul, yun na yung sinasabing soul of under the altar. Now, yung soul of prison, 2 Peter chapter 2, Revelation chapter 20 na lang, verse 5. Ang mga iba sa mga patay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At ang unang pagkabuhay ng unang malinaw yan. Tapos na yan, Bro Francis. Oo. So, naghintay pa sila na until matapos ng yung 1,000 taon, doon na sila katapusan na yung fire. 25 minutes. So, hindi ko maalala no, kasi mabilis. Dito pala ako sa dimension pinakikita ko. 24 minutes. Oo. So, waiting for ako. Extension ka na, 4 minutes. Oh. So, Pause mo na. Hindi, tapusin mo na siya. Okay. Tapos siya patayin. Okay na. Okay. So hindi ko pa natapos napaliwanag.
Sa yung ano. Black sur step cover. Okay, last one. Teka. Pinahawak pa. Ah. Yung last may hawak. Ganyan. Gusto ko ipakita, this is mentioned at time, and na ang tao pag namatay, hindi tuos sa tulog ng regulations sila i-resurrect. Saan? So, ang resurrection sa kanila, yung sinasabi kung paano kay Kristo naganap, kasi yung pattern to si Kristo eh. Hinihintay na ng Old Testament si Kristo. Pero kung si Kristo ay naganap na, that's the day that day. Like for example, last. Nung pinakita kay Brother Barnum yung kanyang anak at yung 90 years old. Yung 90 years old. Sabi niya, sinalog si Brother Barnum. Ano sabi? Brother Barnum, ako yung na ilan na 90 years old, nasang siya na nagpupangit sa Diyos. Sa paraiso. Diba? Nasa paraiso siya. Ang law of the Lord, pinakikita rin na pag namatay ang tao, na kung pinakita kay Brother Burnham, yung nagpupuri sa Diyos, yung matanda na naging bata, di ba yung naging bata? Doon sa paraiso, hindi pa nagaganap yung after resurrection o after tribulation. Ibig sabihin, nung panahon ni Brother Burnham, ipinakita na pag namatay ang tao na tatanggap siya ng reward. O, yun na lang. Bawal yung sa tanong. Host. Yung soul in prison, pag nakikita ka, hindi na prison. So kapag namatay ka as bride, sa panahon ng 10 ages, wala ka sa prison. Tama? Dead in Christ. You are dead in Christ, pero hindi ka in prison. So ngayon, saan nandun yun? Pinakawalan nga niya yung salt and prison. So, isang na-agree ako, so under the altar. Pero nandun pa rin sa active dimension. Diba? Yung nagturo ng souls under the altar, si Brother Renato ako. Hindi, actually, turo ng bride body yan. Tinuturo na nila yun. Na yung Kristiyano nasa souls under the altar? Hindi souls under the altar. Nandun sa paradise. Paradise na. Pero Sa taas, pero fifth dimension na Six six. dimension. Six Ay, yan. actually, 7 dimension na sa kanila. Tama, bro. Wait. Bro, Yung namatay na Kristiyano nasa tama, di ba? Nasa 7 dimension yung namatay. Iba yung 7 dimension. Pag namatay ka kay Cristo, you are right. Nandun ka ng 7 dimension. Then, yung representation mo, pag na-resurrect, pupunta lang dun sa bali mo. So yung namatay nasa 7 sa turo nila. Kasi yung lugar ng Christian eh. Bakit? Hindi ko kuha yung ano mo. Hindi si Freddy. Si Renato. So, yung iba din yung ano. Mamaya, pagka may nagtanong sa'yo lang yun. Kung may mag-share, bigyan ko ng... Ewan ko ba? Pag-6 na yan eh. So, tanong na lang tayo siguro. Mamaya nyo na lang siguro i-ano yung mga tanong. Kahit ano na eh. Kahit So, ipopost 25, okay? Yung mga... Okay. Sige po, magsalita ka na. Ang sa akin, yung first, second, third dimension na ng table. Yung first to seven dimension yan ay hindi siya ganito kalagayan. Sa akin ha, na mayroong ganyang ito yung seven, hindi yung first. At sa akin, sa nakita ko, andito lang tuloy sa earth. Yung kagaya sinabi kayo natin, ito yung paradise, ito yung earth. Pero sa akin, dito lang, sa earth yan. Nasa lahat, nasa earth lahat. Lahat yan, nasa earth yan. Pati 7th dimension nasa earth. Oo. Ang hindi yan, TV, mali-balik na yun. Pero yung to 6, sa earth yan. 1 to 6, sa earth yan. Kasi makapansin natin sa Matthew, tingnan natin. Sa Matthew kasi,
Merong kalagayan at kung saan ang Panginoon ay bababa. Amen. Oo. Pag sinilito sa Matthew, chapter 25. Tingnan natin dito. Nakakapalarito ang Panginoon eh. Sa Matthew chapter 5 verse 31. Sabi niya, datapot pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kaluhatian, tanda natin ang nasalita di ba Panginoon Jesucristo? Pagparito ng anak ng tao, saan niya sa kalagayan na yun, nandito na sa lupa? Sabi niya, pagparito ng anak ng tao, na nasa kanyang kaluhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagaling luluk-luk siya sa luklukan ng kanyang kaluhatian. Saan yan? Kalagayan yan. E dito magaganap yan. Yung kaluhatian yan. Naluluk-luk siya. Kasi, pag isipalit niya yung tupa at atambing. Ngayon kung ang mga tinatawag na mga sin, o yung testament na nandun na sa paradise, nandito sa testament yun, ay anong kalagayan ang pagbaba niya sa lupa siya? Sabi niya, pagparito ng anak ng tao. Eh, nangangahulugan ang nasa testament yun, ibababa niya ulit. Eh, samantala ang kasama niya, mga anghel. Kaya ang sa akin, yung first to six dimension na yan, dito sa lupa, meron lang kalagayan. Yung paradise, dito pa rin sa lupa yan. Kaya iba ang kalagayan lang. Dimension lang kung saan, na hindi natin nakikita, di ba? Siyempre. Pero meron tayong lugar na kung saan, inaayos sila. Sa akin, hindi siya dito. Kasi kung bababa ang Panginoon, ang mahulugan, na kasama ang mga nasa paradise, yung mga kaluluwa na andun yung pulubi na inaaliw ni Abraham, bababa siya kasama? Hindi ganoon. Ang paradise ng tuwi, nandito pa rin sa lupa. Kasi bababa siya dito sa lupa. Para rito ang, sabi niya, para rito ang anak ng tao, ito yung tinutukoy niya eh. Inunong na nasa lupa siya, para rito. Ibig sabihin, ang mahulugan, nasa lupa yan. Na kung saan, ang mga namatay na nasa kanya, namatay doon sa mga pulis na yan, ay isi-separate niya yan. At ang kanilang natulan, ay doon sa mga sa impyerno, sa apoy. Kaya sabi niya dito na, kailan ka namin nakita, nagutom, di ba, binanggo, kasagit. Sabi niya kung ano ginawa niya sa malilit nito, sa akin yung ginawa. May katalis eh. Sino yung sabi niya? Siyempre yun right? Yun ang, yun yung special doon. Kasi saan ka ba? Kanan o kaliwa? Nagpipiliin mo na sa katabi ni Cristo. Kaya, ang sabi ko dito, ang sa akin dyan, yung sinutukoy kayo na paradise, nandito yung mga namatay, kagaya nung maliwanag na yung mayaman, at sa paradise. Mababa. Tapos mayroong sinabi din kanina na yung Source Angel Delta na may bukod, namatay ka, may bukod na galit, pupunta doon sa Source Angel Delta. Eh, nung hulugan pa doon, may parusa ka doon, may judgment na sa Inferno. So, yun ang... Meron talaga. Sa akin, wala. So, kasi sabi niya, hintayin niyo muna na papatayin din ang mga kapatid niyo. Kagaya ninyo, malinaw yun sa akin na wala nang hatol sa impyerno. Maliligtas yun, kaya ang pag-igal niya kailan dugo. Ang sa akin, kanina ba, ang Kristo, yung 1-6 different. Sa lupa. Hindi sa nasa pinag-reveal. Okay. Kasi bababa ang Panginoon eh. Anong dimension nung umakyat siya sa langit at tulog ko? Ha? Anong dimension? Sa TV din. Sa TV, nung sabi niya, huwag niyo na mag-ikot, pag hindi naman. Huwag ko natama, sa TV yun. Hindi kagaya ng iba na nasa TV siya. Ang naman nandun. Hindi siya nakarating doon, magiging anak, hindi nakarating doon sa TV. Ay sa akin, hindi pwede. Hindi talaga siya makakarating. Ang nakarating doon sa akin, tagumpay na siya eh. Hindi talaga siya makakarating. Sige. Okay. Yung Gehenna. Yung Tartarus. Gusto ko na mas malinaw ba dyan, brother Hinanico?